Thank you, Lord, dahil throughout the week, ginabayan niyo kami. Niligtas niyo ang bawat isa. Kahit na maulan, malakas ang ulan, Lord God, nandito pa rin kami ngayon. Pwede ka bang magpasalamat kay Lord? Come on, clap your hands for God and shout praises to Him. Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Maraming salamat, O God. At dahil nandito kami para sa iyo, pupurihin at sasambahin ka namin na ang buong puso. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magpupuri ka kay Lord. Pupuri ka kay Lord. Di ba? Come on, sabay-sabay! Come on. You are here. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Being thrown over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. But hearts open now, every shout of praise. Oh, so turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. We'll lift Him up and shout His name over all. As we praise, when I can feel the change, as Your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are given. Shout it up! This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, every declare it. I am free, so turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. We'll lift Him up and shout His name over all. So turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. We'll lift Him up and shout His name over all. Everybody shout Jesus! Jesus, we lift Your name on high, O God. Ngayon, i-declare mo to ng buong puso. A praise goes up, Your rain comes down. Yes. Our praise goes up, Your rain comes down. Come on, sing it out. Our praise goes up, Your rain comes down. our praise goes up, Your rain comes down. Oh, our praise goes up, Your rain comes down. Our praise goes up, Your rain comes down. Come on, lift your hands up. Our praise goes up, up, up. Your rain comes down, down, down. Our praise goes up, up, up. Your rain comes down. One more time, declare. Our praise goes up, up, up. Your rain comes down, down, down. Our praise goes up, up, up. Your rain comes down, down, down. Oh, with shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. So turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. We'll lift Him up and shout His name over all. So turn it up. This sound of praise, Make it louder than any other. we'll lift Him up and shout His name over all. For the last time, turn it up. Turn it up. This sound of praise, make it loud.
on, magpasalamat ka kay Lord. Yes, Lord. Whew, hallelujah, oh God. Naniniwala ka ba talaga na kapag nagpupuri ka kay Lord, maraming nagbabago? Amen? Maraming nangyayari. Yun yung inaawit natin. As our praises goes up, the rain of the Lord will come down. Amen? Amen! Ngayon, pwede mo bang awitin muli ng buong puso, ng may deklarasyon? Aawit ka. Sabi mo sa katabi mo, aawit ka. Aawit ka! Come on, we'll sing it out. Our praise goes up, your rain comes down. Yes, Lord. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, all the voices. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, sing it again. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up, up, up. Your rain comes down, down, down. Our praise goes up, up, up. Your rain comes down. With shouts of praise, with shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are reigning on our praise, oh Lord. So turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. We'll lift him up and shout his name over all. So turn it up. This sound of praise, Make it louder than any oh, we lift him up and shout his name over all. Turn it up. So turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. We'll lift him up and shout his name over all. Woo! Yes, Lord. Ang sarap-sarap magpuri kay Lord. Amen? Amen. Lord, we lift you up in this place, O God, and we will take your word, Lord. At nawa po, makita kayo sa buhay ng bawat isa. Pwede mo bang itaas ang dalawa mong kamay? As you start to worship the Lord, panghawakan mo lahat ng binigay niya sa'yo, lahat ng sinabi niya sa'yo. And we will just make it resound in this place. Pupunuin natin ang lugar na ito ng pagpupuri kay Lord because I believe that God is here and God is listening. Oh, Jesus. You are here, Lord. Come on, just lift your hands up and sing it to the Lord. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see.
when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Sing it again. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek the crown. For my reward is giving glory to you. I wanna take, yes, I wanna take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek the crown. For my reward is giving glory to you. Sing, oh Lord, you're beautiful, and your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds. Come on, sing it with all your heart, oh Lord. Oh Lord, you're beautiful, and your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I wanna take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek the crown. For my reward is bringing glory to you. I wanna take, yes, I wanna take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek the crown. For my reward is giving glory. Yes, I wanna take
we shine your way. Oh Lord, we lift you up in this place, oh God. I wanna take your word and Shine it all around. First, help me just to live it long. And when I'm doing well, help me to never seek the crown. For my reward is giving glory to you. sing it again. I wanna take. I wanna take your word and shine it all around. First, help me just to live it long. And when I'm doing well, help me to never seek the crown. For my reward is giving glory to you. Oh, my reward, yes, my reward Is giving glory to you. Yes, my reward. Yes, my reward is giving glory to you. Just continue to lift your hands to the Lord. Yes, Lord. We will take your word, O God. At magiging testimony kami sa lahat ng tao kung paano mo kami niligtas, Lord. Kung paano ka naging mabuti sa amin, Lord God. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King.
And on the third. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, the angels roar. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return, the Lord will return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Come on, sing it out. He shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face, my gaze transfixed on Him, oh God. Come on, can you lift your hands up to the Lord and just praise and worship the Lord right now? Yes, Jesus! We praise and worship you this afternoon, Lord. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, sing it again, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. All the voices sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Forevermore, for endless days, we will sing your praise. Oh Lord our God. All the voices once again.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord. Oh, Praise His name forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Yes, Lord. Praise Your name. We will praise your name, O God, forever and ever, Lord, sa buhay namin. We will always bless you, Lord. We will always praise you, O God. Pwede ba sa huling pagkakataon, let's lift our praises to the Lord. All the voices sing. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Praise Your name. Yes, Lord, we bless and we praise your name, Lord. You deserve all the highest glory, honor, and praises in Jesus' name. And everybody will say, Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Good afternoon, everyone, and welcome po sa lahat na nanonood sa atin sa FB Live. This is Pastor June Mesias of His Dwelling Place Church. And isa na naman pong mapagpalang umaga at hapon sa ating lahat. Okay. At pakiusap lang po sa mga nanonood sa atin, please like and share our broadcast para mas marami pa hong makapakinig ng ating mga tinuturo. No? So today, we are celebrating the Lord's goodness. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na tayo ay nagtatagpo, nagsasama-sama, hindi po kung para saan paman, kundi para talagang mapapurihan ang Panginoon. Amen? Yun po yung reason kung bakit tayo nag-gather together. So today, we're going to talk about something very important, no? It's about the parable of the 10 virgins. Actually, nung last Sunday, nung tayo po ay, sabi ko, makinig kayo, kakausapin po tayo ng Panginoon. Hindi ko alam kung kayo ay nakinig. Nakinig po ba tayo? Wala atang nakinig. Nakinig po ba tayo? Kinausap ba kayo ng Diyos? May pangungusap ba ang Diyos sa inyo? Because if you are a son, if you are a daughter of God, alam niyo po, kakausapin po kayo ng Diyos. Kasi abnormal po sa isang relasyon, sa isang pamilya na hindi nag-uusap-usap. Tama po ba? Tama po ba? Hello? So dapat lang na tayo ay may communication. So God will speak to us. Nangungusap po siya. At habang po, while we were silent here on stage, I heard the Holy Spirit say, preach about the 10 virgins. No? At kinonfirm po ni Doktora po yun. So today, our topic is about the parable of the 10 virgins. Siguro yung iba sa inyo, alam ko na yan eh. Nakarinig ko na yan ilang beses eh. So maganda itong paalaala sa ating lahat. Okay, dahil napakahalaga po na ituturo natin. Okay, are you ready? Ready na po ba tayo?
Okay, meron na ba? Ready na ba yung ating mga slides dyan? Okay. So, pakita po natin, the 10 virgins, yan po yung ating topic. Yan, okay? So, alam niyo po, backtrack tayo ng konti. Kasi ang message natin is about Matthew chapter 25. Pero bigyan ko lang kayo ng overview. Bago po siya nagturo o nagsabi about the parable of the 10 virgins, si Jesus, sa chapter 24, sinabi niya yung end times, yung mga sinyales, the signs of the end. Ibig sabihin, malapit na po siyang dumating. Kung noon sinasabi niyang malapit na siyang dumating, paano pa kaya ngayon? Tama ba? Tama po ba? So, pinakamalapit na po tayo. Okay. So, dito pinapakita, sinabi ng Lord, in the end times, ito yung mga sinyales. Ano daw po yung mga sinyales? Marami daw po ang dadating na kiniklaim na sila ang Messiah o sila ang tagapagligtas. Marami pong mga bulaang propeta ang lalabas no po, at mangangaral, they will deceive many. At marami nga po, tama po ba, sa panahon natin, ang dami pong naglabasan. Okay, at hindi lang yon, sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, you will hear of wars and rumors of wars. May mga nangyayari bang kaguluhan, gera? Meron po ba? Meron. Sa Russia, di po ba? Ukraine. At ngayon, di ba, mukhang nagbabanta ang China sa gerahin ang, ano po yung alam nyo? Taiwan. Okay? At yung mga ibang countries na o-offend dahil, di ba, nagpapalipad ng missile ang Russia at bumabagsak doon sa teritoryo nila, within their territorial waters, no? Ang Japan at ang iba pang bansa. Okay, so may mga rumors of wars. But sabi niya, but see to it that you are not alarmed. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mabagabag, huwag kang mag-alala. Sige ko, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Yan. Sabi ng Lord, such things must happen. Talagang kailangan mangyari ang lahat ng ito. Sabihin mo, ito ay sinyales. Kausapin katabi mo, ito ay sinyales. Ito na po, pinapakita ng Lord, malapit na. Okay? At sabi niya, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines, tagutom. Okay? At sa mga ibang bansa, nangyayari po yan. Ethiopia. Hindi lang yun, bagsak ang mga ekonomiya. Alam niyo po ba, may mga bansa na bumagsak na ang ekonomiya nila? Nabalitaan niyo po ba yun? Nabalitaan niyo po ba yun? Bumagsak ang kanilang mga ekonomiya. Okay, lalo na itong pandemic, no po? At ano pa? There will be famines, there will be earthquakes in various places. Kamakailan lang, linindol tayo. At yung bandang north, ang dami pong napinsala. Okay? Aware ba kayo doon? Na lumindol? Okay? Naramdaman niyo po ba yung lindol? Yung iba hindi naramdaman, no? Ako, nakahiga ako noon, naramdaman ko, yumanig yung kamay. Sabi ko, okay, lumindol. Sabi ko, Han, lumilindol. Okay, so nagpray lang kami, nagpray. Okay, so sabi ng Lord, these are the beginning of birth pains. Diba sa mga babae na mga anak, alam nila kapag malapit nang lumabas ang baby nila sa kanilang sinapupunan. Tama po ba? Nararamdaman nila yung birth pains. At dito pa marami pang sinabi si Lord, okay? At sabi dito, ito yung mga, sinasite ko lang po yung mga mahalaga, no? Because of the increase of wickedness, dadami po, lalaganap po ang kasamaan. Ay grabe po ngayon, di ba? Laganap po ang scam. Tama ba? Hello? Kayo ba ay mga nasisenda ng mga messages, no? Nalo ka ng ganito, hindi ka naman sumali sa contest or what, di ba? I-text mo itong number na ito, ganyan, di ba? Nangihingi ng konting pera, ganyan, etc. O kaya i-click mo itong ano na to, yung pala, di ba, hinahack na yung account mo. Tama po ba? Marami pong kalokohan ngayon. Okay? Minsan, pag nag-order ka online, iba yung napapadala. Okay? Ang dami, talamak po ngayon. Okay? The increase of wickedness, talagang ito ay lalaganap. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magtaka. Come on, kausapin mo yung katabi mo, huwag ka nang magtaka. Diba? Sabi nga ng mga matatanda, nung araw, hindi ganyan sa panahon namin. Ganyan, di ba? Naalala nila nung panahon nila, ganyan. Ay, tapos na po yung panahon nila, iba na po yung panahon ngayon. Tama po ba? Yung mga krimen na nangyayari ngayon, nako, nakakagulat. Di po ba?
Parang, magagawa ba yun ng isang tao? Ganyan. Opo, grabe po talaga because of the increase of wickedness. Okay? Dadami, ilalaganap ang kasamaan. And ito po, the love of many will grow cold. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingatan mo. Sige, kausapin mo katabi, ingatan mo na wag manlamig ang pag-ibig mo. Yan. Okay? The love of many will grow cold. Manlalamig po ang maraming tao. But, sabi ng Lord, the one who stands firm to the end will be saved. Ang, di ba, magiging firm, ano ba yung firm sa Tagalog? Ang mananatili sa kanya hanggang wakas, di ba, ay siyang maliligtas. Okay? So you have to be firm. Huwag kang mayayanig, huwag kang matatakot, huwag kang aalis kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw kay Lord. Come on, kausapin mo yung katabi mo, huwag kang bibitaw sa Diyos. Yan. Kasi maraming tao na ngayon nakikita na natin. Okay? Marami na po ang umaalis. Okay? Mas pinahahalagahan ang negosyo imbis na pahalagahan ang gawain ng Diyos. Totoo yan. Tama po ba? Marami ngayon ino-offer ang mundo na kapalit. Maintindihan naman ng Diyos mo yan. Tama ba ma? Okay lang naman na ipagpalit siya. Alam niyo po, sa isang kompromiso, madadagdagan yun hanggang masanay ka na napalitan ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Sinasanay na po tayo ng mundong ito na pwede naman palitan ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Kapag ginawa mo yan, makokompromiso ka. Unti-unti ang pag-ibig mo sa Diyos ay manlalamig na. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang puso mo, ang pag-ibig mo kay Lord. Amen? So pagkatapos na itong kwento na ito, pagkatapos na itong mga babala na ipinakita na sinabi ng Lord, nagsabi siya, therefore, Matthew 24 verse 42, wala pa ho dyan, okay? Therefore, sabi ni Jesus, keep watch. Keep watch because you do not know what day your Lord will come. Okay? Tayo po ay magmasid, tayo po ay maging alert. Yan. At sa ibang salin, watch and pray. Hindi lang po maging alerto, kundi manalangin din at the same time. Okay? Bakit? Sapagkat babalik na po ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, babalik na si Lord. Pastor, matagal ko nang naririnig yan, babalik na si Lord. Ba't hindi pa siya bumabalik? Mamaya malalaman po natin. Okay. So tuloy tayo. So basahin na natin yung ating pinaka-verse ngayon. Let's go to Matthew 25 verse 1. Basahin natin. Okay, ready? 1, 2, 3. Basahin natin. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Okay, so si Jesus ang nagkikwento dito. Okay, sabi niya, yung mga panahon daw na yun, ang kingdom daw ng Panginoon ay parang 10 virgins. Okay, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Sino yung bridegroom? Si Jesus, para lang magkalinawanan. Okay, so yung 10 virgins, mamaya alamin natin kung sino yan. Okay, next, tuloy tayo sa next verse. Babasahin lang muna natin. Verse 2 to 4, basahin natin. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took out lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Tuloy tayo. Verse 5. When the bridegroom didn't come when they expected, nangyari? They all grew drowsy and fell asleep. Sunod na verse, verses 6 to 8. At midnight, sabi natin midnight. Wow, at midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, dumating na. Yan, come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, sinabi nila? Give us some of your oil. Our lamps are going out. Okay, tuloy tayo. Verse 9. Ano sagot ng mga wise? No. They replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Verse 10, basahin natin. But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived.
Abay, aray. Dumating. Okay. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Sinarado na yung pinto. Verse 11 and 12, basahin natin. Later, the others also came. Ito na yung limang foolish virgins. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, ano sagot ni Jesus ng bridegroom? But he replied, truly, I tell you, I don't know you. Hindi ko kayo kilala. Verse 13, basahin natin. 1, 2, 3. That is the reason you should always stay awake and be alert, because you don't know the day or the hour when the bridegroom will appear. Okay? So, ito po yung pinapasabi ng Holy Spirit na mensahe para sa ating lahat ngayon. Ano ba ang lesson na makukuha natin dito sa parable of the 10 virgins? Napakarami po. Okay? Bago tayo tumuloy, ano ba ibig sabihin ng virgin? Come on, walang mali siya. Ano ba ibig sabihin ng virgin? Wala pang experience, wala pang karanasan, malinis, pure, di ba? No sexual contact, wala pa yang alam patungkol doon. Ang tawag doon ay innocente, yan. Innocent, yan. Innocent, untouched, okay, pure, unsoiled, or undefiled, innocent, spotless. Yan, okay? Alam niyo po, siguro masasabi natin, Pastor, paano yon? Hindi na ako virgin. Yan, okay. Huwag kang mag-alala. O kaya, iba naman sa atin, ay ako, virgin pa ako eh. Ganon. Alam mo, may sasabihin po ako sa inyo, both sa virgin at saka hindi na virgin, ha? Hindi spiritual ang pinag-usapan, ha? May sasabihin ako sa inyo. Alam niyo po, pantay-pantay po tayo. Sabi ng Biblia, Romans 3:23. Basahin natin. 1, 2, 3. For all, basahin natin. 1, 2, 3. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po daw ay nagkasala. Lahat po ay bumagsak. Lahat po ay nagkamali. Lahat ay pumalpak. Lahat ay, di ba, naging marumi. Sabi nga ng Book of Isaiah, tayong lahat, pati ang ating mga bubuting gawa daw ay parang maruming basahan. So napakarumi po natin. Okay? So pinantay-pantay po tayo lahat ng Diyos. Amen po ba? Nag-gets niyo po ba? Okay. Bakit? Lahat tayo ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kanyang kalwalhatian. May standard po ang Lord. Sabi mo, standard. At napakataas po ng standard ng Diyos. Siya ay banal na Diyos. Okay. Hindi po siya nagkakamali. Perfect. Sabi mo, perfect. Grabe, no? Perfect. Kaya alam niyo po, napakahalaga na tayo ay tumanggap kay Jesus bilang ating Diyos at Panginoon. Hindi para magpalit ng reliyon, no. Kasi bakit? Okay. Dahil sa ating kondisyon, kahit na anong pilit na abutin natin ng Diyos, hindi natin maabot ang Diyos. Amen? Pero sabihin mo sa katabi mo, mabuti na lang. Good news. Sabi mo, good news. Mabuti na lang. Bumaba dito ang Diyos, nagkatawang tao, para abutin po tayong lahat. Amen? Amen po ba? Siya ang gumawa ng paraan para tayo ay maabot. Okay? Siguro sasabihin nyo, Pastor, meron nga akong kilala, hindi nga umaattend ng church Mas mabait pa sa Kristiyano. May mga kilala ba kayong ganon? Minsan kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung masungit. Tama po ba? Minsan kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung kuripot. Sabihin mo sa katabi mo, wala dito nun, wala dito nun. Kausapin mo katabi, wala dito nun. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay. Tama po ba? Okay. May mga kilala ko, Pastor, hindi nag-church pero ang babait nila. Pero sabi ng Bible, for all have sinned. Sinungaling ba ang salita ng Diyos? Hindi po. Hindi po sinungaling. Bakit? Sabi po ng Bible, okay, wala po dyan yan hindi ko na nilagay po sa ating slide. Pero sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 12, sa Tagalog ko babasahin. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Bakit daw dumating ang kasalanan? Paano daw dumating? Dahil merong lumabag. Sinong lumabag? Si Adan. Kilala mo si Adan? Tanungin ka tabi. Kilala mo si Adan?
tayong lahat ay nanggaling sa Kanya. Dahil sa kasalanan ni Adan, dumating ang kasalanan sa mundo. Dahil lumabag ang ating ninuno na si Adan sa Diyos, dumating ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay ka. Sabi mo sa katabi, mamamatay ka. Lahat po tayo mamamatay. Okay? Ganun po dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So mamamatay tayo. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Okay? Dahil nagkasala ang lahat. Wow. Kahit na yung kakilala mong mabait na hindi nagcha-church, may kasalanan yan. Sabi ng Lord. Amen? Amen po ba? Lahat daw po ay nagkasala. So kung ang lahat ay nagkasala, kailangan ng tagapagligtas. Amen? At hindi pwedeng tao. Bakit? Nagkasala ang tao Amen? Dapat ang magbabayad ng ating kasalanan ay kompleto, perpekto, perfect. Sabi mo, perfect. Walang bahid, walang dungis. Kaya bumaba dito ang anak ng Diyos dahil wala na pong ibang paraan. Sabi mo sa katabi mo, wala nang ibang paraan. Sabi mo sa katabi mo, wala nang ibang daan. Ayan. Kasi may nagsasabi, may iba naman pamamaraan siguro para maligtas. May iba naman sigurong daan para maligtas. Wala na po. Sabi mo, wala na po. Sapagkat kung meron, sasabihin ng Biblia, meron pang iba. Pero wala na pong ibang daan at wala na pong ibang pamamaraan para ikaw, ako, tayong lahat ay maligtas. Maliban kay Jesus lamang. Amen po ma? Naririnig niyo po ba ako? Tanging si Jesus lamang. Sabi mo sa katabi mo, tanging si Jesus lamang ang kaligtasan mo. Hindi ito ang simbahan, hindi ito ang relihiyon, hindi ito ang tao ang magliligtas sa iyo, kundi sino? Si Jesus. Kinakanta nga natin po sa simbahan niya noon, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Sino nag-aalis ng kasalanan? Sino nag-aalis? Yung Kordero. Sino yung Kordero? Si Jesus. Hindi yan yung pare, hindi yan yung pastor, hindi yan yung ministro, hindi yan ang simbahan, kundi si Jesus ang nag-aalis ng ating kasalanan. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, si Jesus ang magliligtas sa iyo. Wow, malinaw na po ba yun? Ang sabi ni Jesus, di ba, alam niyo po, napakabait po ng Diyos. Inabot niya yung pinakamarumi. Inabot niya ang isang babaeng nahuling, nagko-commit ng adultery. Naalala niyo po yung kwentong yon? May nahuli yung mga Pariseo na nagko-commit daw ng adultery. Ano ba yung adultery? Pangangalun niya. Okay? Ibig sabihin, isa sa kanila may partner. Tama po ba? O pwedeng pareho silang may partner. Okay? Tapos, di ba? Naghanap pa ng iba. Tama po ba? Amen? So, paano kaya nahuli yun? Gamitin yung imahinasyon nyo. Paano kaya nahuli yun? Pwede kayang pinain? Pwede kayang pinain yun? Pwede kayang binayaran yun ng mga Pariseo? O sige, puntahan mo yung lalaking yun. Magsiping kayo. Pwede kaya? Pwede rin. Pwede kayang nanilip sila? Pwede rin. Pwede kayang narinig nila? Okay, mga marites. Tama po ba? Pwede? Pwede rin. Sa tingin nyo, nagkasala din sila? O, syempre. Syempre. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus ang sino sa inyong walang kasalanan dyan, siya na ang kumuha ng bato, mauna na. Pukulin na tong babaeng to, batuhin na. Tama po ba? Ano nangyari? Pati yung nagsumbong, binitawan yung bato at nagsialisan. Sabi mo, guilty. Alam niyo po, aminin man natin o hindi, tayong lahat ay guilty. Guilty tayo sa kasalanan. Amen? Amen po ba? At alam niyo po, niligtas ng Diyos ang babaeng ito. At sabi ng Diyos sa kanya, kinausap siya, woman, babae, nasa na yung mga nangkukundi na sa iyo? Sabi ng babae, wala na po. Sabi ng Lord, then neither do I condemn you. Hindi kita
inusgahan, hindi kita kinukundina. Pero may sinabi si Lord, pakinggan nyo sinabi ng Lord, pakinggan nyo. Sabi ng Lord, Jesus declared, go now. Go now and live your life of sin. Ulitin ko ha. Go now and live your life of sin. Ibig sabihin, sabi ng Lord, sige, kahit makakaalis na, pero wag mo nang balikan yung buhay na makasalanan. Iwanan mo na. Sabi mo sa katabi mo, iwanan mo na. Ano ang iiwan natin? Ano ang iiwan natin para maliwanag? Ang buhay ng kasalanan. Iwanan na natin. Okay? At alam niyo po, hindi lang tumigil si Jesus doon, pati ang sa tingin niya na siya ay maayos sa Diyos at may relasyon sa Diyos at merong katungkulan sa simbahan, pati yun ay inabot ng Diyos. Marami tayo siguro mga kakilala, mga manang sa simbahan, mga malalapit sa Diyos, talaga naman pag nagsaserve ang pare o ang pastor o ang ministro, nandoon kadikit nila. Tama po ba? May mga kilala po ba kayong ganyan? Okay, anong high school kami, mga altar boys kami, 'di ba? Yung kami yung katabi ng pari doon, nagkikling-kling-kling doon at mga kung ano-ano pa. Okay, sapagkat nag-aral po ako sa Don Bosco Technical College, isa po siyang Catholic school. Mga kalaro namin, mga pare, mga brother, yan. Okay, at naisip ko rin, sumagi din sa isip ko, ano kaya magpare ako? Okay, pero mabuti na lang hindi, kasi hindi ko mamimit si doktora. Okay? Hallelujah. Okay, talagang mabuti ang Diyos. Okay? So, umabot ang Diyos kahit sa isang makasalanan, sa isang adulteress, at inabot din niya ang isang sa tingin niya ay siya ay banal at walang kasalanan, inabot din ng Diyos. Maaaring ang tingin mo sa sarili mo, wala naman akong kasalanan. Mas makasalanan pa nga itong katabi ko kaysa sa akin . Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Sino mas makakasalanan sa inyong dalawa sa tingin mo? Sa tingin mo lang. Pareho lang tayo. Pare-parehos lang tayo. Okay? At kinausap ni Jesus ang isang Pariseo na ang pangalan ay si Nicodemo. Actually, si Nicodemo ang bumisita sa kanya. At binisita siya kung kailan ito'y gabi. Sapagkat siya ay nahihiya. Siyempre, bilang may katungkulan sa simbahan, siguro nahihiya siya na makita ng mga ibang kasama niya na kinakausap si Jesus. Dahil yung mga kasama nilang Pariseo, minamaliit po siya. Tama po ba? Okay, minamaliit po siya. Okay, at dito tinanong kinausap ng Pariseo si Jesus at may sinabi po si Jesus dito na napakahalaga. Sabi mo, napakahalaga. Sabi niya sa John chapter 3, okay? I'm quoting John chapter 3. Sabi niya, Jesus replied, "Very truly I tell you, katotohanan sinasabi ko sa iyo, no one can see the kingdom of God." Wala sa atin dito ang makakakita ng kaharian ng Diyos unless, sabi niya, unless they are born again. Kaya yung born again, hindi po yan club, hindi po yan relihiyon. Ito ay pakikipagrelasyon sa totoo at buhay na Diyos. Amen. Amen po ma. So yun po, at sabi nung napakamot siguro itong si Nicodemo at sabi niya, sa tanda ko ba namang ito? Papasok ba na naman ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak? Sabi ni Jesus, ikaw ay guro ng Israel at hindi mo naiintindihan ng mga spiritual na bagay. Kaya dito po pinapakita ng Diyos, pinapakita ni Jesus, hindi lahat na nagsisimba naiintindihan ng mga spiritual na mga bagay sa Diyos. Kahit na leader pa ito. At alam mo, inulit-ulit ng Panginoong Yesus sa kanya, he was very patient at sinabi dito, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter." Kanina see, ngayon naman enter. "The kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Okay? So kailangan mong ipanganak muli. Kailangan mo nang ipanganak ka dito sa lupa. Tao ka. Tingnan mo yung katabi mo, tao ba yan? O baka mamaya, espiritu yan. Kausapin mo. Alamin mo, tao ba yan? Baka espiritu kausap mo. Tao. Okay, pinanganak. Okay. At sabi dito, kailangan din ipanganak sa espiritu. You must be born in the Spirit. Kailangan natin maipanganak sa langit o maipanganak sa espiritu. Bakit? Nanggaling tayo lahat kanino? Kay Adan.
At dahil sa kasalanan ng ating ninuno si Adan, yung kasalanan na nasa kanya dumadaloy sa atin. Yung sumpa na nasa kanya dumadaloy sa atin. Yung sakit na dumaloy doon, dadaloy din sa atin. Kaya kailangan natin ma-born again muli, mailipat, di ba? Sa ibang pamilya, sa pamilya ng Diyos. Para kung anong meron ng Diyos, sabihin mo sa katabi, kung anong meron ng Diyos, dadaloy sa iyo. Saan ka pa? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Kaya ang born again po, it's not a religion, it's not a club, it's an experience, it's a relationship with God. Paglipat ng iyong pagtitiwala sa iyong sarili, papunta sa Diyos. Amen? Yun po yun. Hindi yung magagawa mo, kundi ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Kailangan mong tanggapin yon. Amen po ba? So when you are born again, okay, you are part of the family of God. Hindi na si Adan ang tatay mo, ang Diyos na ang tatay mo. Amen. Amen po ba? Hallelujah. At kapag Diyos ang tatay mo, ano mang kailangan mo, sabi mo sa katabi, ano mang kailangan mo, sagot ni Papa. Okay. Kaya nga sabi sa John 1:12, tingnan natin yung next slide, John 1:12, yet to all who did receive Him, ano daw? To those who believe in His name, in Jesus, He gave the right to become children of God. Kung naniniwala ka kay Jesus, binigay mo ang buhay mo kay Jesus, nagtiwala ka sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen? At bilang anak ng Diyos, alam niyo po, suportado ka ng buong langit. Kaya hindi ka dapat nakadepende sa tao. Hindi ka dapat nakadepende sa kung kanino man para sa iyong buhay dahil ang buhay mo ay nakakonekta na sa Diyos. Amen po ba? Ang iyong pagpapala ay hindi nakaasa sa mga nagpapadala sa iyo sa abroad. Kaya kang pagyamanin ng Diyos dito kung nasaan ka. Kung magtitiwala ka sa Kanya at magpapasakop ka sa Kanya. Amen po ba? Yes, why? Because we've experienced it. Hindi mo kailangan mag-abroad para pagyamanin ka ng Diyos. Meron tayong kasama dito. Walang ang trabaho, pinagpapala ng Diyos eh. Nagpapagawa ng bahay. Tama po ba? Amen? Your life should be dependent on God, not on people. Sa Diyos ka dumipende. At ang Diyos ang magpapala sa buhay mo at mag-aayos ng buhay mo. So, balik tayo dito. Okay, sabi sa Romans chapter 5, verse 1, okay, so dahil nga ikaw ay anak na ng Diyos, di binago ka na. Sabi mo sa katabi mo, binago ka na. So yung dating makasalanan, yung dating marumi, yung dating palpak, ay anong na ngayon? Malinis na. Sabi mo, malinis na. Sabi sa Romans 5:1, tingnan natin. Romans chapter 5 verse 1. Our faith, basahin natin. 1, 2, 3. Our faith in Jesus, ano daw? Transfers God's righteousness to us. And He now declares us, ano daw? Ano daw? Pakisigaw. Ano daw? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, flawless. Yan. Ano yung flawless? Makinis, walang bahid, walang dungis, perfect. Grabe. Okay, tuloy tayo. Perfect daw, flawless in His eyes. This means, basahin natin, 1, 2, 3. This means we can now enjoy true and lasting peace with God. All because of what our Lord Jesus, the Anointed One, has done for us. Naintindihan niyo po ba? Dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus, nilipat ng Diyos ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kabanalan, kanino? Sa iyo na tumanggap, na naniwala kay Jesus. Amen. So sabi mo sa katabi mo, banal ka na pala. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay matuwid na. Siguro kumukontra yung isip mo, paano ako naging matuwid? Dami ko pang kahinaan. Okay. Minsan po ganun mabagal talaga tayong pumick up. Kailangan natin panghawakan, paniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. So nilipat daw ang katuwiran, ang kabanalan ng Diyos kanino? Sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus. Ikaw ba'y nagtitiwala kay Jesus? Tanungin katabi mo, nagtitiwala ka ba? Nananampalataya ka ba kay Jesus? So ikaw ay banal na. Ikaw ay matuwid na. Amen. Amen po ba? Amen po ba?
At hindi lang yon, tinitingnan tayo sa mata ng Diyos, tayo daw po ay flawless. Sabi mo, flawless. Wow. At hindi lang yon, binigyan ka ng tunay na kapayapaan ng Diyos. Hindi ito panandali ang kapayapaan, kundi ito ay tunay at ito ay long-lasting. Amen? Amen po ba? Hindi nakadepende ang kapayapaan mo pag may nagpadala sa'yo ng dollars. Hindi nakadepende ang kapayapaan mo sa laman ng bank account mo. Pastor, wala nga akong bank account. O hindi din doon nakasandig ang kapayapaan mo. Tama po ba? Tumaas man ng gasolina, bumaba man yan, hindi doon nakadepende ang kapayapaan mo. Nasaan ang kapayapaan mo? Na kay Lord. Amen po ba? So yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. At sumunod na verse, 2 Corinthians chapter 11, verse 2, basahin natin, 1, 2, 3. You need to know that God's passion is burning, inside me for you. Sabi ni Paul. Bakit? Si Paul ang nagsasalita dito. Okay, because like a loving father, I have pledged your hand in marriage to Christ, your true bridegroom. I've also promised that I would present his fiancée to him as a pure virgin bride. Sabi ni Pablo, kausap niya yung mga taga-Korinto, alam niyo po, pinapangaralan niya, pinagpe-pray niya, ginagabayan niya itong mga to. Bakit? Para hinahanda niya po ang iglesia, ang simbahan, di ba? Ang mga anak ng Diyos, hinahanda niya na maging bride. Maging asawa, nino? Ni Kristo. Yun po yun. Okay. So we are pledged as a virgin bride. Kaya ka niligtas ng Diyos. Kaya ka na born again. Hindi para sa kung ano paman, kundi para ikaw, ang buhay mo ay para kay Jesus na. Amen? Amen po ba? Hindi na para sa mga plano mo, ambisyon mo, kundi para sa plano at ambisyon na ng Diyos para sa iyo. Uulitin ko ha, hindi na para sa mga plano mo at gusto mo, kundi sa mga plano at gusto na ni Jesus para sa iyo. Ibig sabihin, patay na, wala na. Yung karapatan mo, isinuko mo na lahat kanino? Kay Kristo. At dyan po nagkakagulo kung bakit maraming Kristiyano ang nag-struggle sa kanilang buhay kasi hanggang ngayon ipinaglalaban nila ang kanilang gusto. Ipinaglalaban nila ang kanilang mga plano at ambisyon sa buhay. Hindi nila ito pinapasakop kanino? Kay Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, isuko mo na lahat. When you got born again, hindi ka lang naniwala na nampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, ang iyong buong buhay, ibinigay mo na sa Kanya. Wala ka ng pagmamayari. Sabi mo sa katabi mo, wala ka ng pagmamayari. Ang buhay mo, si Lord. Amen po ba? Ang buhay mo, si Lord. Kaya alam niyo po, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. Kasi iba siguro sasabihin niyo, parang nakakatakot naman yan, Pastor. Kasi hindi na ako magdidesisyon, wala na ako sariling desisyon, wala na ako sariling plano. Paano yung mga, paano? Doon papasok yung pananampalataya. Sabi mo, pananampalataya. Nung dumating ka dito, bago ka umupo, tiningnan mo ba kung kaya kang dalhin ng upuan? O basta ka na lang umupo? Ha? Basta ka na lang umupo o tiningnan mo muna, kaya ba ako nito? Ay, kaya. O bigla ka na lang umupo? Parang ganun po ang pananampalataya. Nung binigay mo ang buhay mo kay Lord, nagtiwala ka na lang sa Kanya ng lubos. Ang buong buhay mo ay nasa Kanyang kamay. Kaya ang buhay mo, sabi mo sa katabi mo, ang buhay mo ay nasa magandang kalagayan, nasa kamay ng Diyos. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Huwag kang matakot. Yan ang nilalagay ng kaaway sa atin eh. Kasi yan lang naman ang labanan eh. Faith versus fear. Ang gusto ng kaaway, matakot ka. Ang gusto ng Diyos, magtiwala ka, manampalataya ka. Tama po ba?
Anong panghahawakan mo? Ang sinabi ng Diyos o sinabi ng tao o ng kaaway? Panghawakan mo ang sinabi ng Diyos. So dito, pinapakita ng Lord na tayo ay tinubos niya na. Mula sa maruming buhay, buhay ng kawalan, at nilipat niya tayo magmula sa kaharian ng kadiliman, patungo sa kaharian ng kanyang anak. Tama po ba? So, dito po, makikita natin, next slide, the 10 virgins is the picture of the church. Ikaw yon, tayong lahat yan. Tayong lahat po ang pinipicture niyan. Okay? Bakit sinabi kayong 10, Pastor? Okay, every time we see a number in the Bible, it is meant to convey a specific meaning. May ibig sabihin po 'yan. For example, the number 3 means divine, perfection, or permanence. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, ilang araw bago nabuhay si Jesus? 3 araw, 3 days. Okay. Hindi lang 'yon, 'di ba? Ang Father, Son, and Holy Spirit, okay? Triune God, okay? 3 in 1. Okay, divine, perfect, permanent. Okay. And the number 7, pag sinabing 7, di ba, sabi ng iba, favorite number ni God yan, 7. 7 means completion. Sabihin natin completion. Sabihin, yung tapos na, complete, di ba? And spiritual perfection, perfect. So the number 10, which is mentioned in the Bible 242 times, has also a special meaning. May ibig sabihin. Okay, it means authority. Sabihin mo authority. It means completeness. Kompleto. Sabihin mo kompleto. Okay, completeness of order and responsibility. Sabihin mo responsibility. It also indicates union. Ano ba yung union? Pagsasama, pag-iisa. Okay, yan ang number 10. Okay, ano ulit yung number 10? Authority, completeness, kompleto, responsibility, union. Okay? So, God has completed us. Alam niyo po kung kailan tayo na kompleto? Hindi dahil nakapag-asawa ka. Naging kompleto ka dahil kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, you are complete in Christ Jesus. Amen? Kompleto tayo dahil kay Jesus. At hindi lang yon, God has given us authority. Di ba? Yun yung number 10, authority, completeness. Ano ba yung authority? Binibigyan kanya, di ba, ng kapangyarihan. Kung anong meron siya, inilalagay niya sa iyo. Luke chapter 10, verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome. Sabi mo, overcome. Pagtagumpayan lahat. All the power of the enemy. Bakit mukhang talunan ka? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tagumpay ba yan o talunan? Sino ba may problema? Salita ng Diyos o tayo? Okay? Binigyan kanya ng otoridad. So gamitin niyo po yung otoridad niyo. Tama po ba? Bilang mga anak ng Diyos, gamitin mo yung otoridad na binigay sa iyo. Okay? At paano mo magagamit yung otoridad na yon? Pray. Declare. Maraming mga Kristiyano, hindi nila na-enjoy ang buhay Kristiyano. Bakit? Hindi nagpe-pray. Alam mo kung kailan na magpe-pray? Pagkakain na. Minsan nakakalimutan pa nga eh. Tama po ba? Kailan tayo nagpe-pray? Kapag may problema na. Hindi natin na-enjoy yung buhay na binibigay ng Diyos. Bakit? We do not use our authority in prayer. We do not use our authority by declaring and decreeing what the Word of God says. Alam mo, dinidikta mo, yung narinig mo, marites talaga tayo kung anong marinig natin sa balita, yun ang binabalita natin. Tama po ba? Uy, nagtaas na naman ang tawag dito, ang gasolina. Oo nga, nagtaas na naman ang gasolina. Grabe, buwisit na buhay to, ganyan-ganyan. Ay talagang ganun nga mangyayari sa'yo. Kaysa sabihin mo, Lord, bumaba po ang gasolina. Sino dito nagpray ng ganun? Pababain ng gasolina. Sino dito nagpray ng ganun? Taas ang kamay. Ay salamat, tayong dalawa na lang mag-usap. Alam niyo po, bumababa ang gasolina? Bumababa. O yun, dinideklara namin eh. Tanungin katabi mo, ikaw, anong ginagawa mo? Ay kaya pala hindi ka nag-i-enjoy sa buhay Kristiyano. Bakit? Nakatutok ka sa negatibo, imbis na nakatutok ka sa salita ng Diyos. I-deklara mo, sabi mo sa katabi mo, i-deklara mo ang salita ng Diyos. Have faith. Amen?
So yun binigyan tayo ng otoridad at hindi lang yun, binigyan tayo ng responsibilidad. Maraming tao gusto lang ng otoridad, ayaw ng responsibilidad. Maraming tao gusto ng pagpapala, ayaw ng responsibilidad. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung ayaw mo ng responsibilidad? Pwede ba yon? Tanong ko po sa inyo, pwede ba yon? We want the blessings, but we don't want the process. Alam niyo po, kung aaralin po natin ang Biblia, paano po ba nagkaroon, paano po ba naging successful ang ministry ni Jesus? He showed us the way. He prayed. Kaya wag mong mamaliitin ng prayer. Sabi mo sa katabi mo, wag mong mamaliitin ng prayer. Ito, siguro titingnan nyo yung church, ang ganda ng church natin. Alam niyo po yung mga umakyat dito ng mga pastor? Siguro hindi lang nila masabi, nakakaingit ka pastor, ang ganda ng church mo, ang laki. Sa loob-loob ko, hindi naman dahil sa akin to eh. Dahil marami ang nanalangin na magkaroon ng maayos na church. Palakpakan natin ang Diyos. Kapatid, kung gagawin mo yan sa personal na buhay mo at personal na mga problema mo at personal na mga pangangailangan mo, tingnan mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya lang ang problema, sabi mo sa katabi mo, tamad ka kasi mag-pray. Sige, masakit man to, kausapin mo yung katabi mo, tamad ka kasi mag-pray. Inggit ka dun sa pagpapala ng mga katabi mo, ng mga, di ba, kabrother mo, kasister mo. Ba't ka naiinggit? Hindi ba pwedeng gumawa ng himala si Papa sa buhay mo? Bakit? Paborito ba kami? Paborito ba siya ng Diyos kaysa sayo? Sabi ng Bible, walang tinatangi ang Diyos. Ang marunong lumambing, yun ang pinagpapala. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. God has given us responsibility, authority, and union. He wants us to be united with Him. Makasama niya, makapiling niya. At ma-enjoy mo kung anong meron siya. Ganun eh. Tama po ba? Kaya nga, pamilya eh. Kung ano yung kinakain ng pamilya mo, kakain mo. Tama po ba? Hindi ka tinuturing na iba. Ang pera ng pamilya mo, pera mo. Tama po ba? Amen. Ang pag-aari ng pamilya mo ay pagmamayari mo rin. Isipin mo ganun ang relasyon natin sa ating Papa sa langit. Kaya lang marami sa atin minamaliit ang Diyos sapagkat hindi mo na-enjoy ang relationship mo sa Kanya. Kaya kapatid, you may be a Christian and God is waking you up. Katulad ng mga 10 virgins na to. Christian tong mga to eh. Yung 10, okay? So hindi lang yon, gusto niyang mag-unite o makiisa tayo sa Kanya. As believers, we are united with Christ. And His Spirit lives in us. Sabi ng Bible, okay, tingnan natin. Matthew 25 verse 1. Okay? At that time, basahin natin, 1, 2, 3. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Alam niyo po ba, binanggit dito yung kingdom of heaven. Maraming mga Kristiyano, hindi worshiper, warrior. Laging nag-aalala. Bakit? Hindi inuuna ang kingdom ni God. Ang inuuna, iba ang mga prioridad nila. Pag nagka-problema na lang sa kanilang maalala ang Diyos. Sabi ng Bible, di ba, Matthew 6:33, alam natin yan. Ano po yon? Matthew 6:33, ano yon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano susunod? And all these things shall be. Dinadagdag na lang. Pero ano kailangan mong gawin? Ano kailangan mong gawin? Isik muna. Hanapin mo ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Amen. Ang tanong, hinahanap mo ba? Tanong mo katabi mo, hinahanap mo ba? Yan ang problema. Kaya maraming mga Kristiyano ang walang pananampalataya. Sa totoo lang. Okay, hanggang sa bibig lang na naniniwala sa Diyos, pero pag nandyan na ang problema, makikita mo. Makikita mo kung may pananampalataya.
Okay, kung magwo-worry or magwo-worship kay Lord. Amen? At dito natin makikita sa 10 virgins na to, ano po yung hawak-hawak nila? Ano ang hawak-hawak nila? Kaya ako sinabing Christians lahat yan kasi may dala silang lampara. Sabi po ng Bible sa wala po sa ating slide yan, ano? Sabi sa Psalms 119 verse 105, Your word, thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. So itong mga to, nakikinig to ng salita ng Diyos. Amen? Parang ikaw, sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Nakikinig ka ngayon. Okay? Maaring nakikinig ka sa DZAS, nanonood ka ng mga preaching ng church o sa ibang church, nanonood ka. Talagang nakikinig ka. Minsan nga, nagbabasa ka pa ng Bible eh. Tama po ba? Parehas lang sila. They have the lamp. Diba? Dala-dala nila ang lamp. Okay? That will guide them. Pero, yun na nga eh. Ang tanong, may lamp kang ang dala, pero yung priority of the kingdom, sino ang pinapriority mo? I'm not saying hindi mahalaga ang pag-aaral. No, mahalaga ang pag-aaral, anak. Pero unahin mo ang Diyos. Hindi ko sinasabing, huwag ka na magtrabaho. Magtrabaho ka. Pero unahin mo ang Diyos. Amen? Nagigets niyo po ba? Ilagay niyo po sa priority list niyo si Lord. Isama niyo lagi. Pag may problema ka, isama mo si Lord. Amen? Amen po ba? So yun po ang napakahalaga. Kailangan natin si Lord sa ating buhay. At dahil kasama natin ang Diyos, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 6:19, tingnan natin next slide. 1 Corinthians 6:19, basahin natin, 1, 2, 3. Do you not know, ano daw? That your body is a temple of the Holy Spirit. Okay? Ano daw? Who is within you, who lives in you, kasama mo, whom you have received as a gift, regalo from God, and that you are not your own property. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili, pagmamay-ari ka na ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay nasa iyo bilang tanda, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Tanungin katabi mo, may Holy Spirit ka na ba dyan? Kausapin mo, nandyan ba ang Holy Spirit? Kasama ba ang Holy Spirit? Sigurado ba may Holy Spirit tayo? Kasi kung hindi mo maintindihan, kung wala kang Holy Spirit, hindi mo maintindihan ng mga spiritual na bagay. Pero kapag nandyan, paano ko matatanggap ang Holy Spirit kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon sa buhay mo? Ibibigay niya ang kanyang Espiritu sa iyo bilang tanda, bilang marka na ikaw ay kanya. Amen? Kung may tatakan ang demonyo na sinasabing 666, tatatakan ng demonyo ang sa kanya, may tatakan din ng Diyos. At ang marka ng Diyos sa bawat Kristiyano, tunay na nananampalataya sa Kanya, ay ang Holy Spirit. Kaya ang tanong, do you have the Holy Spirit? Kasi kung wala kang marka ng Holy Spirit, iba ang tatatak sa'yo. Nakakatakot po yun. Kaya siguraduhin mo, nakasama mo ang Holy Spirit. Tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon. Amen? Amen po ba? So, sabi ng Bible sa verse 20, tuloy tayo, you were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made him and made his own. Ikaw ay sa kanya na, binili ka niya ng kanyang dugo, okay, ng kanyang buhay. So then, honor and glorify God with your body. Maraming Christians ngayon, alam niyo po, they compromise. They have compromised their faith with the lust of the flesh, with the lust of their eyes, with the pride of life. Pinagpalit na nga si Lord sa kung saan-saan. Ngayon po, grabe po ngayon. Kung noon, ang mga tao natutokso, ganyan, wala pa silang mga gadgets, wala pa silang mga gantong technology, paano pa sa panahon natin ngayon? Isang click mo lang, pwede ka nang manood ng porn. Tama po ba? Isang click mo lang, di ba? Kung ano-ano pwede mong gawin. Grabe po. Kaya alam niyo po, bantayan niyo po yung ating mga sarili. Bantayan po natin ang bawat alam niyo po, I was discussing with my son. Sabi ko, anak, grabe talaga. Kahit cartoons. Alam niyo po yung cartoons na, ano ba yun? About dinosaur eh. Jurassic Park ata yun na cartoons. Alam niyo po, hanggang doon.
Binaboy po ng demonyo yung kwento. Sabi ng isang nag-send sa Facebook, mabuti na lang binabantayan ko yung anak ko habang nanonood siya ng cartoons. Kaya mga kapatid, huwag niyong gamitin ang cartoons para maging pambantay sa inyong mga anak para tumahimik sa kanila. Para tumahimik sila, di ba? Minsan magulo sila. Panoorin ko nga ng cartoons to, panoorin ko nga ng mga YouTube to, mga Mag-ingat ka. Alam mo, sabi ng isang parent, mabuti na lang nanonood ako, kasama ko yung anak ko. Bakit? Alam mo, may part pala doon, ang kwento ay dinosaur ha, may part doon na nagkikising-kising. Parehas babae. Ang sabi pa ng isa ay, I wish we could be more than friends. Ano yung sabihin nun? Ano ini-impart nun? Grabe. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sa panahon ngayon. Bantayan natin ng bawat isa, bantayan din natin ang ating sarili. Amen. Kasi ganun po katuso ang demonyo. Gusto niya talaga tayong, di ba, masira ang buhay natin. So tayo po ay binayaran na ng dugo ng Panginoong Hesus. Ingatan natin ang ating katawan. Ingatan din natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen po ma. Huwag natin pabayaan. Bantayan po natin. So, as believers, the Holy Spirit lives in us. And oil is a symbol of the Holy Spirit. Kaya nga binanggit dito sa Matthew 25, 2-4. Tingnan natin next verse. Next slide. Basahin natin. 1, 2, 3. 5 of them, were foolish and 5 were wise. The foolish ones, took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So, ito daw yung pagkakaiba. Yung foolish, may lamp, walang oil. Tama po ba? Yung wise, may lamp, merong dalang extra oil. Amen po ba? At ano po ang sinisimbolize ng Holy Spirit? Oil. Next slide. When we got born again, basahin natin, 1, 2, 3. When we got born again, God gave the Holy Spirit. Nung tayo ay tumanggap, nanampalataya kay Jesus, binigay niya rin sa atin ang banal na Espiritu. Ito yung sinasabi ni Doktora nung nakaraan. Every Christian who believes in Jesus has the Holy Spirit. Pero ang tanong, does the Holy Spirit have you? Ulitin ko. Ang bawat Kristiyano may Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit ba, hawak niya ba buhay mo? May say ba siya sa buhay mo? Ginagabayan ba niya buhay mo? Ilang porsyento? Yun po yun. Dapat 100%, Lord, suko na ako sa'yo, ikaw na ang manguna sa buhay ko. Kasi maraming Christian nagsabing, may Holy Spirit ako. Pero siya pa rin ang nasusunod, hindi ang Diyos ang nasusunod sa kanyang buhay. Yun po. Kasi bakit? Alam yan eh. Pag walang Holy Spirit sa'yo, alam mo, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, inip ka na. Kasi hindi ka talaga nagpapasakop sa Holy Spirit. Kung may Holy Spirit ka, tuwan-tuwa ka. Kasi bakit? Kahit na masakit yung mensahe, tinatamaan ka, alam mong para sa iyon, inaayos ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Hindi dahil pinipersonal ka ni pastor. No. Because God loves you. At gusto ka niyang makasama. Kaya lang, merong kailangan mga ayusin sa buhay mo para makasama ka niya. Amen? Yun lang yun. Ganun lang po yun. Okay? So, yun po inaayos po tayo ng Diyos. Next slide. We have the Holy Spirit, but the Holy Spirit doesn't have us. Yan. Okay? Kaya kailangan talaga, every day, we need to submit, we need to yield ourselves to the Holy Spirit. Isusuko mo talaga ang buhay mo sa Diyos. Okay? Hindi lang po minsan. Next slide. We get the Holy Spirit by salvation. He gets us by surrender. Kaya kapatid, ikaw ba ay nagpapasakop na sa Diyos? Yan. Yan ang mga tanong. Kasi itong 10 virgins na to, yung 5 nagpasakop, yung 5 hindi.
pareha silang nagbabasa ng Word of God. Pareha silang nakikinig. May lampara nga eh. Di ba? Yun ang symbol eh. Pero yung isa, wise, kasi may dalang Holy Spirit. Ibig sabihin, nakikiisa sila sa Holy Spirit. Kaya sila sinasamahan ng Holy Spirit. Tama po ba? Yung isa, walang dalang oil. Okay? Bakit kaya? Okay. Walang pagsama ng Holy Spirit. Sabi ng 2 Corinthians 13 verse 14, basahin natin. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the, ano daw? And the, ano yung fellowship? Ano yung fellowship? Ha? Pakikisalamuha, pakikisama, di po ba? Nakakausap mo siya, nakakasama mo siya. Tama po ba? Na-enjoy mo siya. Amen? Ganun eh. Ganun dapat eh. And the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ganun dapat. Sabi mo sa katabi mo, ganun dapat. Kaya nung nakaraan, nagpe-pray tayo, Lord, puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Nag-pray tayo in tongues, Shekariah, yung iba sa inyo nakaganon lang, nagtitingin na, nagtatawanan. You know, you're missing a lot. Because, yun po yun eh. You may be one. Dito sa 10 virgins na to, alin ka kaya? Wise or foolish? Because you're listening to the Word of God. But the Holy Spirit, does the Holy Spirit have you? Yun po yun. Tayo po ba ay puspos ng banal na Espiritu? Then next, Matthew 25 verse 5. Basahin natin. When the bridegroom didn't come, when they expected, they all grew, ano daw? Drowsy and fell asleep. Okay? Alam niyo po sa ibang salin, sabi dito, when the bridegroom was delayed. Sabi mo, delayed. O nga naman, Lord, ba't delayed ka? Alam niyo, noon pa sinasabi nila, malapit nang dumating. Ngayon sinasabi natin, malapit nang dumating. Siguro lang sabi ng iba, kailan ba talaga darating? Yan. Alam niyo po, may nabasa ako sa Bible, sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 9. Wala po yan dyan sa ating slide. Makinig kayo, pakinggan nyo. This means that, bakit daw may delay? This means that, contrary to man's perspective, taliwas daw sa kaisipan ng tao, the Lord is not late with His promise to return. Hindi po siya late. Okay? Hindi katulad ng kaisipan ng tao, late na siya. Kasi bakit? Noon pa sinasabing parating na, bakit ngayon? Hanggang ngayon, wala pa. Tama po ba? Okay? Pero sabi dito, contrary to man's perspective, okay? Taliwas sa iniisip ng tao, the Lord is not late with His promise to return, as some measure lateness. But rather, His delay simply reveals His loving patience toward you. Because He does not want anyone to perish, but all to come to repentance. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba sa pagdating ni Lord? Kaya mo na bang tumayo sa harapan niya at tingnan siya mata sa mata nang walang kahihiyan sa isip mo, sa puso mo? Kaya mo na. Tanungin mo yung katabi mo, sige. Kaya na ba natin? Alam mo kung bakit dinidelay ng Lord? Prepare niya tayo, humarap sa Kanya. Kasi ayaw niyang may mapapahamak, ayaw niyang may maiiwan. May makakakilala ka bang hindi pa nakakakilala kay Lord? Nakwentuhan mo na ba sila patungkol sa Diyos? O nahihiya ka? Baka hanggang ngayon naantay ng Diyos na abutin mo sila para makakilala siya sa Panginoon. Wow. Because He wants all to come to repentance, all to be saved. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya wag mong sasabihin sa Diyos, ang tagal mo naman dumating. Magmula noon hanggang ngayon, parating ka na daw, hanggang ngayon wala ka pa. Tama po ba? Baka hindi pa tayo handa, mabulaga ka. Imbis na siguro, Lord, welcome! Anong gawin mo? Baka yung ginawa ni Adan at ni Eva, anong ginawa nila? Nagtago. Nung nagpakita si Lord. Tama po ba? Amen? Kayo ba ay magre-rejoice? O tatago? Okay? Next, sabi sa verse 6 and 8, at midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. Ayan na po.
At sabi ng wise, no. Next verse, next slide. They replied, there may be not enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Alam niyo po ba, nung tinatanong, Lord, bakit ganun? Yung isa, walang dala. Yung isa, may extra silang dala. Alam niyo po ba sabi sa Ephesians 5:18, tingnan natin. Ephesians 5:18. Okay. Andiyan na ba? Basahin natin. 1, 2, 3. Do not get drunk with wine. Huwag daw tayo magpakalasing sa alak. For that is, wickedness, corruption, at ano yung word? Stupidity. Okay. Okay. Hindi ako nagsabi niya na. Bible lang sabi niyan. But, sabi niya, be filled with the Holy Spirit and constantly, guided by Him. Yun pala yun. Lagi daw tayong magpapuspos sa banal na Espiritu. At tayo daw ay patuloy na magpagabay sa Kanya. Hindi tuwing Sunday lang, kundi araw-araw. Amen? Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Magpapuspos ka sa Kanya. Bakit? Bakit kailangan? Parang gasolina lang yan eh. Di po ba? Pag nagpakarga ka ngayon, pag tinakbo mo yung sasakyan mo, full tank pa rin ba? Nababawasan, di ba? Bakit? Marami tayong mga nakakasalamuha, nakakabangga, marami tayong mga trials na nakakasagupa. Tama po ba? Na minsan, yung ating fruit of the Holy Spirit, which is love. Okay. Minsan, di ba, parang naapektuhan. Di ba? Nawawalan tayo ng patience, nawawalan tayo ng ano. Tama po ba? And we need to be reminded, we need to remain in love. We need that through the Holy Spirit. Yun po yun. Kasi bakit? In the end, sabi ng Lord, the love of many will, bakit nag-grow cold? Kasi hindi nila maintain. That's why you need to be filled. Araw-araw be filled. Sabi mo sa katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Paano mangyari yun, Pastor? Dapat every Sunday, pati Monday, Tuesday, hindi po. Pwede mong gawin kahit sa loob ng kwarto mo. Lord, Holy Spirit, puspusin mo naman ako. Lord Jesus, puspusin mo ko ng Holy Spirit. I want more of you. Lord, gabayin niyo po ako sa araw na ito kung anong aking gagawin. Amen po ba? Amen? Next verse po, verse 10. But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Ayan na po. Ito po yung nakakatakot. Yung akala mo kasama ka, pagdating ni Lord, tapos isinarado na yung pinto. Kasi noon hindi mo pinapahalaga ng Diyos eh. Kasi sa'yo, ba naman sinasabi ni pastor niyan, paulit-ulit na lang yan. Di ba? Hindi mo pinapahalagahan. At kung kailan malapit na, saka biglang, sandali pahalagahan ko ngayon si Lord. Ngayon na ako magpe-pray. Ngayon na ako Lord, wait lang. Eh, tapos na. Paano yun? Amen? Nakakatakot po. Kung kailan nandyan na o malapit na dumating si Lord, ayun na, nakabukas na yung pinto, saka pa lang magsiseryoso kay Lord. Huli na ang lahat. Di ba may kasabihan tayo, nasa huli ang, ayun. Huwag ka nang umabot sa ganon. Sabi na Matthew 7:21, basahin natin, 1, 2, 3, not everyone who says to me and thou, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino lang daw makakapasok? Basahin natin, 1, 2, 3, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Hindi ka nakikipag-usap sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, alam niya kung anong nasa kaisipan ni Father God, ni Tatay. Alam niya. Alam niya rin yung mga nasa sa looban mo. Tama po ba? Kaya kung hindi ka nakikipag-usap sa Holy Spirit, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Yun ang problema. Tama po ba? Amen? Example na lang. Paano ko nalaman na kalooban ng Diyos si Doktora para sa akin? Nasa Bible ba yung pangalan niya? Christine Claire Uy? Wala. Tama po ba? So nangusap sa akin ng Holy Spirit na siya ang mapapangasawa ko. Amen? Paano ko malalaman na magiging pastor ako kahit ayaw ko? Sabi ng Lord, magpapastor ako, kinausap ako ng Lord. Paano niya nalaman na magdederma siya
Wala naman sa Bible na, anak, magderma ka. Pero hindi, kinausap siya eh. Kung ano yung ginawa ni Esther, sino yung eunuko na nag-minister kay Esther, ganun din daw gagawin niya. Magpapaganda. Yan, derma. So you listen to the Holy Spirit. Sabi mo sa katay, makinig ka sa Holy Spirit. Have fellowship with the Holy Spirit. Amen? Ang nangyari dito, tingnan natin yung susunod na verse. Sa verse 23, and then I will declare to them publicly, I never knew you. Ito po yung nakakatakot na marinig natin sa Diyos. Hindi kita kilala. Depart from me. You are banished from my presence. You who act wickedly, disregarding my commands. Kasi alam niyo po, maraming mga Kristiyano ang ganito eh. Maraming mga Kristiyano, masaya lang kasi may party. Parang party yung church. Masaya kapag may happening, sama-sama. Nakaangkla siya, hindi sa Diyos, nakaangkla siya sa tao. Nakaangkla siya sa mga happenings. Nakaangkla siya sa blessings. Nakaangkla siya sa mga gandang pangyayari. Pero hindi sa Diyos na buhay. Kapatid, kanino ka nakaangkla? Baka magulat ka. Sasabihin ng Lord, anak, hindi kita kilala eh. Wala ka naman ng malalim na relasyon sa akin eh. Wow. Amen. Tayo po ba ay may malalim na relasyon sa Lord? Ikaw lang ang makakasagot noon. Okay? So that's why sabi dito sa Matthew 25:13, next slide, that is the reason you should always stay awake and be alert because you don't know the day or the hour when the bridegroom will appear. Okay? Matthew 26 verse 41 says, sabi ni Jesus, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Okay? Kapag tinatamad ka talaga mag-pray, talagang wala. Bukas ang pintuan, parang kaaway pumasok labas sa buhay mo. Okay? At anong sabi po sa Luke 21:34, basahin natin, be careful, or your hearts, will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap. Wow. Ano ba yung mga kinakaabalahan daw natin sa ating buhay? Yan. Sa Tagalog, ang katakawan, paglalasing, kabalisahan sa buhay na ito, ay alisin na ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo, baka biglang kayong abutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag. Yun po eh. Darating ang araw ng pagdating ng Diyos. Ang tanong, handa ba tayong lahat? Okay? Luke 21:36, let's all read. Malapit na tayo matapos. Worship team, be ready. Be always on the watch and pray. Ano daw? That you may be able to escape all that is about to happen. And that you may be able to stand before the Son of Man. Grabe. Baka pagdating ng Lord, sasabihin mo, Lord, wag muna, wait lang. Ang ganda pa naman ng bahay ko, kakapagawa lang. Narating ka na, ikaw naman, no? Wala ka sa timing. O diba? Lord, kadideliver pa lang ng sasakyan ko brand new Ngayon pa lang ako makakasakay. Baka mas mahal mo ang mga bagay sa mundong ito kaysa si Lord pag dumating siya. Kaya mo bang i-give up lahat para kay Lord? Ikaw lang makakasagot niyan. Okay? At hindi lang yon. Alam niyo po, pag kinuha na tayo ng Lord, nakakatakot ang mangyayari dito sa mga maiiwan. Kalagim-lagim po. Hindi ko na lang binasa sa inyo, pero grabe po ang mangyayari dito sa mundong ito. Kasi bakit? Kinuha ka na ng Lord, wala na rin ang Holy Spirit saan? Dito. Amen? Alam niyo po ba ang Holy Spirit ang pumipigil? Sabihin natin, restrainer. Siya ang pumipigil sa gawa ng dyablo dito sa mundong ito. Kaya hindi all out ang pagwasak ng dyablo sa mga tao sa mundong ito dahil sa Holy Spirit. Siya na lang ang pumipigil. Pag kinuha na tayo ng Diyos, wala na rin ang Holy Spirit dito. Imagine ninyo, anong mangyayari sa mga maiiwan dito? Wala nang magtatanggol at mag-iingat sa kanila. Bakit? Pati ang Holy Spirit aalis na rin. Kaya this is very important. Okay? Are you sure? Sigurado ka ba, kapatid? That you are a believer of the Lord Jesus Christ. Hindi ka lang naniniwala.
Hindi ka lang nagbabasa. Talagang in love ka sa Kanya. Na kahit na umabsent yung cell group leader mo, hindi na kailangan i-remind sa'yo na mag-church ka. Kasi bakit? In love ka kay Lord eh. Amen? Kung talagang mahal mo si Lord, hindi na kailangan i-remind sa'yo, "Uy, may prayer meeting." Bakit? In love ka sa Kanya eh. Amen? Talagang normal, natural na hinahanap mo siya. Amen po ba? Hindi na kailangan paalalahan na, "Uy, linggo bukas." Kasi bakit? May relasyon ka sa Kanya. At kung may problema pa sa ganun, naku kapatid, mag-isip-isip ka, tunay bang may relasyon ka sa Diyos? Baka mababaw lang yan. Tayo po tayong lahat. Today, the Spirit of the Lord is talking to you. Gusto ng Diyos, laliman mo ang relasyon mo sa Kanya. Huwag pa imbabaw. Huwag ka nandito dahil lang sa tao, dahil enjoy, dahil may pagkain, dahil may blessing. Laliman mo. Sapagkat may Diyos na in love sa'yo. At gusto din niyang magkaroon ng tunay na relasyon sa'yo. Gusto niyang pagandahin ang buhay mo. Pero bago niya pagandahin, kasi yun ang hinahanap ng tao eh, party, magandang buhay, di ba? Magandang bahay, etc. Kung ano-ano. Yes, ibibigay ng Lord yan. Hindi naman imposible yan eh. Pero ang tanong, kamusta kayo ni Lord? Let's all bow down our heads. Holy Spirit, Ikaw ang nakakaalam ng kondisyon ng aming mga puso at kalagayan sa Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ipakita mo sa amin ang aming totoong kondisyon. Kausapin niyo po kaming lahat sa oras na ito. Pagkat titingin sa kaliwa, sa kanan, sige pumikit ka lang, kausapin mo si Lord. Lord, nasa na ba ako sa iyo? Nasa na ba? Kamusta po tayong dalawa, Lord? Meron bang relasyon? At kung wala pa, wala kang masabi, wala kang marinig sa Kanya, maaaring wala. Today, I want you to be sure. Isuko mo ang buhay mo habang may panahon pa. Ibigay mo sa Kanya ng totoo. At magutom at mauhaw ka sa Diyos. Sapagkat darating ang oras, natapos na ang lahat. Wala na. Kaya habang may panahon pa, kapatid, gawin mo na lahat. Ibigay mo na sa Kanya lahat. Nang walang pag-aalinlangan, wala nang takot. Bakit? Ang buhay mo, nasa Kanya na. If you don't have a relationship with God, if you don't have that peace, and if you don't know that you have the Holy Spirit, today I am inviting you. Make this prayer. Own it from your heart. At sabihin mo, Lord Jesus. Sige, huwag ka matakot. Kung alam mong, alam mo sa sarili mo, wala kang tunay na relasyon sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, I need you. Come into my life. I surrender my life to you, Lord. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Pinapatawad ko po lahat na nagkasala sa akin. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Tanggalin niyo po lahat ng bahid, lahat ng kasalanan sa aking puso't isipan, sa aking katawan, sa aking buhay. Ikaw na po ang maghari. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko magmula ngayon. Ibigay mo sa akin ang regalo mo, ang banal na Espiritu, para pagtagumpayan ko ang buhay sa mundong ito. Para gabayan ako, tulungan maging malapit sa iyo. Salamat po sa regalo mo, buhay na walang hanggan. Inaangkin ko po ito. Thank you, Lord. At simula ngayon, Lord, tulungan mo ko na hanapin ka, kilalanin ka, unahin ka sa lahat ng bagay. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Come on.
Sabay-sabay po tayong kakain at iinom. Habang inaantay natin ang iba, let's worship the Lord. Nahulog man at sa'yo ay nariyo iyong pagsintang aking sumbong. Mananatiling sa iyo lagi hanggang sa iyo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa akin, O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Mananatiling sa iyo lagi hanggang sa iyo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa atin, O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Hallelujah. Taas natin po ang tinapay. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo. Siya na ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya kapatid, anong kailangan nating gawin? Magtiwala tayo sa Kanya. Tama na ang pagtitiwala sa iyong sarili. Ibigay mo na, itodo mo na ang pagtitiwala mo sa Kanya. Kayang-kaya niya ingatan ang iyong buhay. Kayang-kaya niya tugunan anumang pangangailangan mo sa buhay mo. Dahil mahal na mahal ka niya. Thank you, Lord, for giving your life for us. And Lord, we are reminded in your word that by your stripes, Lord, we are healed. Kaya lahat na may sakit, may karamdaman, pati mga nanonood sa amin sa aming FB Live, kung ikay may sakit, may karamdaman, I want you to hold on to the word of God that by His stripes, you are healed. Amen? Let's claim it. By the stripes of Jesus, I am healed. I claim my healing in Jesus' name. Kainin po natin tinapay. Taas natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Sinelyuhan niya na ang pag-ibig niya sa atin. Tinanggal niya na lahat ng kahihiyan sa ating buhay at kasalanan. At ginawa niya tayong banal. Ginawa niya tayong flawless dahil sa kanyang sakripisyo sa cross. Kaya ikaw kapatid, tayong lahat ay katanggap-tanggap na sa Kanya. Mamuhay ka para sa Kanya. Kamuhian mo na ang buhay ng kasalanan. Hiwalayan mo na yon at magpatuloy ka na sa bago mong buhay sa Panginoon. Amen? At sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo bilang anak ay available sa iyo bilang anak ng Diyos. Thank you, Lord, for making a covenant with us. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. Inumin po natin ang juice. At dadako tayo sa ating pag-iikapo bilang tanda ng ating pagsamba. Let's give our tithes and offering to the Lord. And let's continue to worship the Lord. Amen? Bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya, sambahin natin ang Panginoon. At kahit ano pa man dumating, ako'y sa'yo pa rin. At kahit ilang bagyong dumating, ako'y sa'yo
muli mong pagbalik, ako'y sa'yo pa rin. Kahit ano pamang dumating, ako'y sa'yo pa rin. At kahit ilang bagyong dumating, ako'y sa'yo pa rin. At kahit saan man makarating, ako'y sa'yo pa rin. Hanggang sa muli mong pagbalik, ako'y sa'yo pa rin. Oh, mananatili sa iyo lagi, hanggang sa iyo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa akin, O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Awitin mo muli. Mananatili sa iyo lagi, hanggang sa iyo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa akin, O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Hindi didilim ang liwanag mo, Diyos. Mananatili sa iyo lagi, hanggang sa iyo ako'y umuwi. Di magmamaliw pag-ibig sa akin, O Diyos, liwanag mo'y hindi didilim. Minsan paawitin mo. At kahit ano pamang dumating, ako'y sa'yo pa rin. At kahit ilang bagyong dumating, ako'y sa'yo pa rin. At kahit saan man makarating, ako'y sa'yo pa rin. Hanggang sa muli mong pagbalik, ako'y sa'yo pa rin. Ako'y sa'yo pa rin. Ako'y sa'yo pa rin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos. Come on. Dahil ikaw ay sa Diyos at siya ay sa iyo. Amen. Woo! Hallelujah. Come on. Thank the Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Woo! Woo! Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank
Thank you, Lord. Let's all pray. Father, we thank you. Lord, hindi mo lang ipinamalas, hindi mo lang sinabi na mahal mo kami, kundi ipinaramdam mo, ipinamalas mo sa pamagitan ng iyong anak. Na, Lord, siya ang nagdusa na para sa amin. Binayaran niya na ang lahat. Kaya salamat, Lord. We thank you. We thank you. And Father, I pray, Lord, ingatan mo yung mga anak na narito na ang kanilang ipinangako, ipinanalangin kanina, ang kanilang isinuko, ay kaya niyo pong ingatan hanggang sa muling pagbalik ng iyong anak. Thank you, God. Hallelujah. Holy Spirit, tulungan niyo kami maging tapat, maging totoo, at ilayo niyo kami, Panginoon, sa anumang tukso sa buhay namin. Ayaw na naming balikan ang dati naming buhay, kundi yung bagong buhay kay Lord. Yun na ang gusto namin. Patuloy kayong mangusap sa aking mga kapatid na naririto, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And Father, let's lift up our hands to the Lord. Bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper. It shall multiply. And whatever we declare, whatever we decree, the heavens and the earth will honor. Because we honor you, Father, and you honor us as your children. Thank you for making us your dwelling place. Thank you, Lord, sa mga nagbigay na kalang tithes and offerings. Pagpalain niyo po sila. Higit pa sa kanilang inaakala. Higit pa, Panginoon, sa kanilang iniisip, O God. Higit pa sa kanilang hinihingi. And Lord, bless also our food for this fellowship tonight. Bless also those who are watching our FB Live. Pagpalain niyo po sila. And I pray, Lord, may the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. We love you. In Jesus' mighty name, we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige, makakaupo naman. Hallelujah. So, announcement lang, every Wednesday po ang ating prayer meeting, at kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi na kailangan i-remind yan. Okay? Every Wednesday, 8:30 p.m. po via Google Meet. And every Friday, face-to-face po. Alam niyo po, may mga taga-ibang church pumupunta pa dito para lang mag-pray. Tayong mga nandito, ewan ko. No? Pero may mga ilan-ilan na nandito. And Kuya Dick, ready ka ba? Ready ka ba? Ready ka? All for the glory of God. Okay, nung last Sunday and last Friday, no, may kwento siya sa amin. Okay, at nagulat kami dun sa kanyang kwento. Sabi ko, Lord, talagang totoong buhay ka. Amen? Hallelujah. And meron pa bang announcement bago ko ibigay kay Kuya Dick? Wala na. So, babay na po sa lahat ng ating mga viewers. God bless you all. See you next Sunday. Okay.